natin. Opo. Hindi po ba ninyo kinausap kaagad si Ligaya? Inalam, ano yun? Bakit Hindi ganon? po. Kasi po nung time na po yun, sila na po yung Kung talagang nag-uusap concerned po kayo, bakit hindi nyo muna unang kinausap si Ligaya, babae sa babae? Ligaya, ikaw bang, sino bang ama nun? Eh, May kasi- relasyon ba kayo niyang baby? Eh ma'am, nung time na narinig ko rin po yun, ano rin po ako na sabi ko, be, ano ba yan? Anak ba yan ni Bebe, Ligaya? Ginanong ko rin po. Sabi po ni Bebe, hindi naman po siya sumasagot eh. Kumbaga talagang, siguro po, totoo yun. Hindi nga siya nagsalita na, Ate Mel, hindi totoo yun. Hindi po siya sumasagot. Siya yung nagkulang ng, dapat babae ako eh. Ako yung dapat na, Ate Mel, ano ba ang gagawin ko? Parang binaliwala po niya ako eh. Kaya sa galit ko rin po yun, inano ko na po sa asawa niya kaagad. Kasi naunawaan naman namin, Aling Imelda, na oo, masakit yun para sa isang lalaki, masakit para kay Mang Nestor, pero kasi wala pa nga tayong sapat na ebidensya. Di ba? Parang attorney, sapat na po ba yung sinasabi ni Aling Imelda na narinig niya? Na sinabi na, o eto, pera, pambili ng gatas ng anak natin. Sapat na po bang ebidensya yon para sabihin yon ni Aling Imelda kay Mang Nestor na siyang ikinagalit naman ni Mang Nestor kaya nasaktan niya yung kanyang asawa at ang sabi nga niya hindi nasampal kundi nabugbog na bagong panganak. Sa korte po yan ay ebidensya po yan. Admission against interest na nitong si baby. Dahil sa kanyang bibig nang galing na anak niya yon. Kasi alam niyo po ba sa recognition, kahit halimbawa may mga sulat, may mga video na inaangkin na isang lalaki na anak niya yon, ebidensya po yon. So yung instinct naman itong pinsa na sabihin dito sa asawa, eh yun nga ay obligasyon din niya dahil militaw, biktima po si Mang Nestor. Kaya lang ako'y nahihiwagaan, mukhang inabandonan niya si Ligaya. At sa Article 333 ng Revised Penal Code, tama may parusa ang isang babae na nag-apid sa ibang lalaki, bagaman may asawa at buhay pa ang kanyang asawa, pero namimitigate po ang liability ng babae kapag ka ang lalaki po ay nang ambado na at nagpabaya sa kanyang pamilya. Kung ang penalty lang ay 6 na taon, o 4 na taon, pwedeng bumabalang sa 6 na buwan. Ganun po yan ang batas. Pero sa puntong ito ay gusto kong malaman kay Mang Nestor, pinabayaan mo ba si Ligaya? Hindi naman po. Diretsa ang tanong, Mang Nestor, bukod po sa alak, napag-alaman namin, nagsusugal kayo. Kaya sa napapansin ko rin sa kanya, wala siyang interes na magkaso. Dahil sa Rule 110 ng Rules on Criminal Procedure, ang pwede lang magdemanda ng kasong adultery ay ang asawang lalaki. Hindi ang sino man, hindi ang kamag-anak, hindi ang publiko, kasi private crime yan. Kaya kung hindi magdidemanda si Mang Nestor, walang kaso, no case. Siya ang naging dahilan kung bakit naligaw na landas ang kanyang asawa. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Mga kapatid, oras na po para tawagin natin ang babaeng nasasangkot po sa isyong ito. Malalaman po natin mula sa kanya kung ano nga ba talaga ang nangyaring ng gabing yon na sinasabi nitong si Baby. Parang siya pa ang napagsamantalahan. Alamin nga po natin kung totoo rin ang mga narinig ni Ate Imelda na naging usapan ni Baby at ng babaeng ito. Narito po si Ligaya Amante Tarayo. Pasok! Sandali lang! sa asawa ko! Hindi mo ako inalip mo paliwanag sa asawa ko! Walang hiya ka talaga! Kahit kailan? Hindi ka naman na, binibigyan kita ng ganyan ka. Binibigyan mo ako ng... Bakit sapat ba yung binibigyan mo sa akin? Bakit ka? Kasama ba kayo sa sugali ng asawa ko na yan? Magdama kaya ako nakagawa sa ng kasalanan sa asawa ko. Huwag mo ko Diretsa ang tanong, Aling Ligaya, sino po ba ang tunay na ama ng bunsong anak ninyo? Aminin ko na rin ho, para wala nang gulo, ito po si Baby. Bakit po ninyo inilihim kay Mang Nestor? Wala po kasi masyadong ano yan sa sugal, sa alak. Pag uuwi po ng bahay namin po, tiyang ami. Isang buwan, hindi uuwi tapos
Uuwi siya, 150 lang bibigay sa akin. Eh, ang dami ko na hong utang sa bahay namin, sa tindahan namin. Ang buong kwento at sama ng loob ni Aling Ligaya sa kanyang mister na si Mang Nestor. Sabay-sabay po nating malalaman dito lamang po sa nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Huwag po kayong bibitiw. Kayo po ba ang unang nagpakita ng motibo? Hindi naman po totoo. Oh, hindi naman daw pala, Parang baby. napasandal lang ako. Napasandal lang ako sa kanya. Sus, parang kinikilig pa. Napasandal lang kayo. Eh, bakit hindi kayo sa pader sumandal? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Markgan of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Salon de Manila, Plains and Prints, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Gloss Nails, Angel Wings, and